be to God. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening to everyone and welcome sa ating OPM online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church, sa ating Jesus Comfy Facebook page from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. And my name is Brother Huge Espiritu. Ayan, glory be to God. Ayan, batiin natin ang ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay ng ating gawain dito sa OPM. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. Brother Richmond Cuenca, pinagpala ka, kapatid. Ayan, sila Sis Beng Bisera, mga Montoya family, good evening sa atin lahat. Thank you, Lord. Sila Brother Dan, sila Sis Michelle, glory be to God yan, ha, kapatid. Salamat sa Panginoon. At patuloy tayo sa gawain. Mami A, napakaganda. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Brother Daddy Mulong, Brother Yuri, and Sis Ishna. Good evening din sa iyo, Sis Lorelei. Ayan. Pagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon sa gawaing ito. Bago ang lahat, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Tumingin ng pagpapala, gabay sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat po, Lord, sa gabing ito. At Kau ay patuloy na nagtuturo. Kau ay patuloy na gumagabay, nagbibigay ng pagpapala. Araw-araw, Panginoon, sapat na ang iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at tulungan mo kami, Lord, na makasunod sa gawain ito dito sa aming OPM, online prayer meeting from Monday to Friday, Lord, 7 to 8, Panginoon. Itatak mo po sa puso't isipan ng aking mga kapatid na may ganitong gawain na magpapalago at magbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming gawain. May you give us a good connection, Father, an excellent connection sa aming gawain ito at lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na manatiling tapat, naglilingkod, kahit na kami ay nahihirapan. Kahit na kami, Panginoon, ay dumadanas ng mga pagsubok. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Alam namin, Lord, na lagi ka nandyan sa aming tabi. Ikaw ang gagabay at magtuturo sa amin. Kaya, Panginoon, i-bless mo po, Lord, ang mga kapatid kong ito na patuloy na tumutugon sa iyong gawain. Thank you, Father, and lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Glory be to God! Ayan, yun ang ating Panginoon, ha? Salamat sa Panginoon. Good evening sa iyo! Ayan, mga kapatid natin sa iba-ibang bansa, sa Greece, sa Canada. Amen! Thank you, Lord! Pinagpala ka, Sis Josie Nogoy. Ayan, praise the Lord. Ayan. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa iyo, Brother Jornard. Ayan, Oleta and the Oleta family. Good evening sa iyo, Brother Herman Redulfo, Sis Mea. Thank you, Lord. Sis Winnie. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pa? Si Brother Yuma, ang aking asawa, my loving wife, Sis Sel, Sis Ma. Good evening. Ayan. Salamat sa Panginoon, Brother Alan Limeta. Purihin ang ating Panginoon. Yan. Patuloy tayo sa gawain at mamaya pakipost muna ang ating lyrics upang tayo makakanta. Salamat sa Panginoon at ang ating kakantayin, no? Thank you, Lord, yan. Di ako magsasawang purihin ka. Yan. Salamat sa Panginoon at salamat sa kantang ito na pinahiram sa atin at dalangin ko na tayo ay mapuspos ng pagpapala sa kantang ito. Thank you, Lord. If you haven't followed our Facebook yet, mga kapatid, i-like mo na yan, i-follow mo na yan, i-share mo na yan. Be a digital evangelist sa ating gawain at patuloy tayong lumago. Sama-sama tayo sa pag-unlad, no? Para sa kabutihan na idudulot ng mga pagpapala ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat din sa ating mga kingdom partners, no? We praise the Lord for the blessing and the protection each day. Kaya thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Tayo muna ay umawit.
Di ako magsasawang purihin ka. Amen. Lord, kami po, Panginoon, ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Magang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. At kung nararanasan, kakapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa, araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka. Hallelujah. Glory be to God. Ayan. Thank you, Lord. Salamat sa magandang awitin. Lagi tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. No? Lagi natin ibalik yung papuri at pasasalamat sapagkat sa kanyang mga biyaya ay sapat na araw-araw. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Purihin natin yung mga kapatid natin. Sila, ayan, Sis Maureen Abilino. Purihin ng ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Sino pa mga kasama natin? Sis Nida. Good evening sa iyo. Sis Jelay. Hopyak. Praise the Lord. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sa iyo. Sis Girly. No? At si Sis Engracia Omori. Brother Henry Miguel. Good evening sa iyo. Salamat sa Panginoon. At yan, patuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. Ayan. Mamaya, yung ating word. Babasahin natin yan sa Book of Acts chapter 5 verse 42. Ayan. Salamat sa ating mga kapatid international sa Greece, sa Canada, sa Macau, sila Pastor Ray, sila Brother Joey, sila Sis MJ. Ayan. Salamat din sa Panginoon sa ating nakapiling natin sa ating physical gathering, no? Yung ating mga kapatid sa Greece, sila Sis Carmen. Ayan. Glory be to God dyan, ha. Salamat sa Panginoon at salamat din kapatid kung ikaw ay naka-join sa ating physical gathering at salamat sa Panginoon at naranasan mo, no? Yung pagpapala, kakaibang experience na habang tayo ay nagpupuri at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Glory be to God dyan. Amen. Ayan, sa ating month of Divine Reversal, mga kapatid,
Salamat sa Panginoon. This year of 2022, no, the month of divine reversal, and this month of August is the month of excellence. No, naging excellent na ba tayo sa lahat ng ating mga gawain, mga kapatid? Naging masigasig ba tayo sa lahat ng ating mga mithiin sa buhay para makamit ito? Ayan. Glory be to God. Salamat sa Panginoon. Ayan, praise the Lord. Ayan, mga Casimiro family, thank you Lord. Sila Sis Mel, sila Brother Marvin, thank you Lord. Sis Ami, glory be to God. Purihin ang ating Panginoon. Ayan, dako na tayo sa ating coffee break. Amen. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, mapagpalang gabi sa iyo, Brother Amado Gohel. Hallelujah. At sa ating coffee break, mga kapatid, no, na meron tayong topic ngayon, yung Bible reading of the day. At pinost natin yan kanina. Kung nabasa mo yan, dalangin ko, nagsaliksik ka, nagkaroon ka ng insight, no? At mga kapatid, dito sa Proverbs 9, dalangin ko, nakapili ka ng verse doon na tatatak, no? At mangungusap sa iyo ang ating Panginoon. And mga kapatid, this will encourage us, no, na para lumalim tayo at lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Everyday reading, Bible reading. Kung ikaw ay nangungusap sa iyo ang Panginoon, dalangin ko na magbasa ka ng Bible at sasabihin niya sa iyo kung ano yung papagawa niya sa iyo. Kaya araw-araw tayong matuto. At mga kapatid, dito, no, kaya dalangin ko ikaw ay nag-share at nag-comment ng iyong insight kung may revelation ka man, kapatid. At you will be entitled, no, dito sa ating you will get an entry sa ating electronic raffle. Ayan, salamat sa Panginoon. Dalangin ko mag-comment ka dyan, even dito sa ating comment section box. Tayo mag-comment para tayo ay magkaroon ng entry. And marami tayong mga pa-prizes, loads, gifts. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ito na yung share ko lang yung ating verse na to na napili ko sa Proverbs chapter 9 verse 6. Sabi rito, lisanin ang kamangmangan upang tayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Alam niyo mga kapatid na dapat nating lisanin yung mga bagay na mga makumundong bagay na hindi nakapagpapalago at tayo ay nagiging malayo sa ating Panginoon. Kaya tutulungan tayo nito ng salitang ito, no, tatatak sa ating puso na dapat na hindi natin mahalin yung mga bagay na magbibigay ng hindi magagandang experience sa atin. Kamangmangan to mga kapatid. Kaya tayo ay magpatuloy at lumakad sa magandang landas, yung wisdom, no, na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya ano po yung gagawin mo? Kaya mag-comment tayo dyan at patuloy tayong lumalim sa salita ng ating Panginoon at truly, He will bless you. Salamat sa Panginoon. At join na tayo, mga kapatid. Sagot na dyan at mag-comment na dyan sa ating section box. Praise the Lord. At yan ang ating coffee break. That's a Amen. good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Glory be to God. Welcome sa ating OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Ayan, glory be to God. Pinagpala ka, Sis Rialine Quaresma. Salamat sa Panginoon sa pakikinig sa ating gawain. Sis Mira, Brother Yuri. Ayan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. At patuloy tayo na lumalim at lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa pagsunod sa gawaing ito. Salamat sa Panginoon na kasama ka namin, kapatid. Praise the Lord yan. Hallelujah. Thank you Lord. At malapit na tayo sa ating word. Kung na-miss mo mga kapatid yung ating OSS,
online prayer meeting natin. Backtrack lang tayo. Kung ikaw hindi ka nakapanood nitong Monday, no? Kung ikaw hindi nakapanood ng Monday, Tuesday morning manood ka. Kung may time ka, dun Tuesday evening, no? Nakakasunod tayo dun sa mga topics at sa mga series na ating tinatalakay. Thank you, Lord. At yan, patuloy lang tayo makinig at magsumabaybay ng ating OSS. Yan, hallelujah. Online Sunday service yan, mga kapatid, tuwing Sunday 10 to 11:30. At kung tayo ay may gawain, no? Thank you, Lord. Sa August 21 na yan, mga kapatid, ating physical gathering. Dalangin ko na makakasama ka namin, no? Kung ikaw matagal na nakaupo dyan at nakikinig, dalangin ko ma-experience mo naman yung kakaibang pagpapala ng Panginoon, yung blessing, yung power sa pagpupuri at pagpapasalamat. August 21 na po yan, mga kapatid. Thank you, Lord. At kung sino man yung nag-invite sa'yo at gusto mong sumama, dalangin ko sumama ka sa nag-invite sa'yo. Kausapin mo lang siya at magpa-register kay Sis Engracia Omori. O kaya kay Mami A. Praise the Lord! Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dako na tayo sa salita ng ating Panginoon. If you're ready, open your Bibles sa Acts or Mga Gawa, chapter 5, verse 42. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Sabi rito, at araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na papagpala sa lahat, salamat, Lord, sa binhi na iyong tatanim sa bawat isa sa amin, sa bawat nakikinig ng iyong salita dito sa gawain ito. Lord, may you bless them. May you give them wisdom, knowledge, and understanding, Lord, na yung mga bagay na kamangmangan, Lord, sa mundong ito ay baliwala. Lord, mapapawi lahat ng mga bagay na ninanasa ng mga tao sa mundong ito, Lord. Sobrang pagnanasa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maintindihan, maunawaan kung ano ang aming purpose, kung bakit kami nabubuhay dito sa mundong ito. At salamat sa iyo, Panginoon, sa araw-araw na pagpapala, sa salita, Lord, na nanggagaling sa iyong labi. Napakatamis. Parang kulot-pukyutan, Panginoon, ang mga salita mo. Dalangin namin, Panginoon, ito'y maging araw-araw namin kainin, namnamin, at isabuhay, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, O Diyos, at purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ang iyong pangalan, kami makikinig, kami ay susunod sa makapangyarihan mong salita. Pinupuri ka namin, in Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Glory be to God. Ayan, salamat sa ating mga kapatid. And thank you, mga kapatid, for joining us tonight sa ating OPM online prayer meeting, sa ating series. No? At salamat din sa ating Panginoon sa mga kagandang loob, sa pagbibigay niya sa atin ng kalakasan, sa araw-araw mo, kapatid, sa pagsunod sa gawain. Salamat. And we thank the Lord for the blessing, abundant blessing. Some of us na-experience yung mga bagay na ito. And thank you, Lord, sa pagpapatawad, for the forgiveness of sins. Araw-araw tayo narurumihan sa bawat ating nakikita. Minsan nakakapagsalita tayo ng hindi magaganda sa ating kapwa. Kaya magpalinis lagi tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid. At samahan niyo ako, mga kapatid, sa gawaing ito. Makinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Binabati rin natin ang ating mga kapatid. If you are first time, second time, dito sa ating gawain, sa ating OPM online prayer meeting, sa Jesus Comfy Church, Jesus Comfy Facebook page, mga kapatid, welcome na welcome ka rito sa ating gawain. At napakasarap, no, na makapiling ka at makasama ka sa paglago sa salita ng ating Panginoon. Ready ka na ba, mga kapatid, sa ating series na ang title ay Diligent, no? This is the work of excellence, no? Tinatawag na diligence or diligent. Ano ba yung kahulugan ng diligence? Sabi rito, masipag, masigasig, no?
pagiging handa, laging handa, saan man pumunta, saan mang churches na pumunta, saan man i-invite, masigasig tayo, no? Sa pagtatrabaho, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Sabi rito, diligence. No? Hindi natitinag, hindi nanghihina, may kalakasan. Thank you, Lord. At may question ako mga kapatid. At ang question ko ay, saan ka ba mahilig? No? Saan ka ba mahilig mag-hangout? Saan ka ba mahilig pumunta? At ito ba yung mga favorite places mo? Or pastime na para ikaw ay makapag-liwaliw or makapag-unwind? Maybe nagpupunta ka dito sa mga mall, sa park, sa bahay ng katrabaho mo, sa bahay ng mga classmate mo. Dito, marami kayong ginagawa para ikaw ay malibang, no? Nakikipag-usap ka, nakikipag-chit-chat ka, nakikipag-kwentuhan ka, or sometimes may ginagawa kayo, no? Na pag-unwind. Minsan kasama dyan, may inuman. Napakaganda naman sana kung ito ang gagawin mo. No, makikipag-hangout ka dun sa mga ka-churchmate mo. Ayan, glory be to God dyan. At marami sa atin, mga ka-churchmate natin, nagpupunta dun sa bahay, no, ng mga kapatiran. Dito lalo na kung magpi-physical gathering, no, pupunta sila dun upang mag-practice ng sayaw. Ayan, thank you Lord sa ating buting Mami A, no, na pinapagamit yung kanyang lugar para sa worship team. Kaya purihin ng ating Panginoon. Ito yung hangout ng mga godly people. Thank you Lord, at dalangin ko na meron ka ring hangout na mas maganda pa. No? Thank you Lord. At salamat sa Panginoon. Ano ba yung mga favorite hangout mo kapatid? Type mo naman dyan sa comment section at baka sana mabasa natin. No? Minsan di talaga ako maka-catch up dun sa mga mga comments eh. Pero salamat sa Panginoon dahil kung ano man yung comments mo, nakikita ng Panginoon yan. At salamat sa Panginoon, nababasa niya yan. Kaya praise the Lord. Ayan, sabi rito, sa park. Ayan. Hallelujah. Amen. Sa tabing dagat. Napakasarap dun, no? Tabing dagat, naalala ko tuloy yung ginagawa namin nung mag-girlfriend pa lang kami ng aking sis-wife. Salamat sa Panginoon. Doon kami sa MOA, no? Magdamag kami ron. Salamat sa Panginoon. Ayan. Purihin ang ating Panginoon sa inyong mga comment. At yun, naalala ko rin nung ako'y nag-hangout dun sa aking kaklase, no? Nung college pa ako. Dati yun. No? Nag-hangout kami upang gumawa ng project, tapos iinom. No? Dati yun. Yung gagawa ng mga kalukuhan, dati yun. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay binago na. Kaya purihin ang ating Panginoon. Dalangin ko na may mga mas magaganda tayong hangout na makakapagbigay ng kalwalatian at karangalan sa ating Panginoon. At sabi rito, yung hangout mo na pagiging diligence, no? Pagiging diligence sa pinupuntahan mo, sa iyong kung saan man yun, mga kapatid, sabi rito sa Gawa chapter 5 verse 42. Sabi rito, at araw-araw araw-araw, meaning from Sunday to Saturday, no? Walang patid yun. Sunday to Saturday, paulit-ulit, araw-araw. And sabi rito, diligent every day sa mga gawain. Maybe we are diligent sa mga gawain sa school, sa mga trabaho natin, no? Sa bahay, at sa iba pa. Pero higit sa lahat, dapat maging diligent din tayo sa gawain, sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ang tanong dito, dumadalo ka ba sa mga gawain sa ating OPM? Dumadalo ka ba sa ating gawain sa OSS? Ayan, sa ating physical gathering, kapag may sinabi si pastor, pupunta ka ba? Dadalo ka ba? Are you diligent sa ating mga cell group meetings? Ayan. Thank you, Lord. Mag-type ka lang dyan, amen. Thank you, Lord. At ayan, sabi rito sa chapter 5 ng mga gawa, verse 42, araw-araw Araw-araw. Saan ba sila pumupunta araw-araw? Ano ba yung mga favorite hangout nila? Sabi rito, sa templo at sa bahay-bahay. Ginagawa nila ron sa templo at sa bahay-bahay. Dito mga kapatid, ginagawa nila yung walang tigil na pagtuturo,
walang tigil na pagbabahagi, no? Ni-spread out nila yung salita ng ating Panginoon, yung magandang balita, no? At alam mo kapatid, grabe itong mga disciples na to eh. At dito mapapakita, no? Dito sa Book of Acts, itong mga gawa, no? Ito yung gawa ng Panginoon dito sa mga disciples na to. At makikita rin dito yung sa book na to, paano umakyat yung ating Panginoon. Nakatingala yung mga disciples sa ating Panginoon habang siya umakyat sa langit. At dito pinapakita rin, no, na yung mga disciples at yung church, yung early church, kung paano sila nag-uumpisang lumago. Dito yung mga early believers ay patuloy na natatransform, patuloy na pinagpapala ng banal na spirito at sumusunod sa gawain ng Panginoon. Are we diligent, mga kapatid, sa pagsunod sa gawain ng ating Panginoon? Ayan. Sa pagtatayo ng kanyang sanktuaryo, are we diligent? No? Nagiging masigasig ba tayo? O gusto kong magbigay dyan. Gusto kong tumulong dyan sa pagpapatayo ng sanktuaryo ng ating Panginoon. Are we diligent sa pagtulong din sa ating mga kapatid? Sa paggawain. At grabe itong mga disciples na itong mga kapatid. Tulong-tulong sila at sila'y pinagpapala, labis na pinagpapala ng banal na spirito sa mga gawain. No? Patuloy silang in-establish, no? In-establish ito ng ating Panginoong Hesus upang sila ay lumago, maging matatag at maging masigasig sa gawain. Kaya salamat sa Panginoon. And, mga kapatid, some of us, no, can show this diligence, pero some of us can show diligence in a different way. No, parang iniisip natin ano ba yung saan ba tayo magiging masigasig sa mga gawain ba na magbibigay ng aliw sa atin, magbibigay ng sa mga ating gawain sa pagtatanim ng galit sa ating kapwa. Nagiging diligence ba tayo? Nagiging masigasig ba tayo sa panluloko sa ating kapwa? At nagiging diligence ba tayo, mga kapatid, sa mga gawain ng mga makamundong gawain? Paano natin mapapakita yung pagiging diligence natin? At paano natin maiintindihan kung ano ba yung existence natin dito sa mundong ito? Paano ba tayo, bakit ba tayo nabubuhay dito sa mundong ito? At dapat nating maintindihan at malaman kung sa pamamagitan nito ng gawa, no, na isinulat ni Apostle Paul at gayon din sa mga ibang disciples, no. These disciples are very diligent sa paggawa, no, upang sumunod sa ating Panginoong Hesus. They did not stop, hindi sila tumitigil, hindi sila humihinto, araw-gabi sila ay gumagawa, no, ng mga bagay na nagtuturo, nagpapalago ng isang Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. And how can we understand, no? Paano natin maiintindihan yung pagkakaroon natin ng existence dito sa mundong ito? Bilang tao, bilang isang Kristiyano, at mga kapatid, nung isinilang ka, hindi mo naman alam, no? Baby ka pa, hindi mo naman alam na nakakapagpasaya ka, no, sa iyong mga magulang. Hindi mo alam yon, pero sooner or later, wow, nakapagpasaya pala ako nang nagkakaroon ka na ng pagkaintindi. Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, dito dumadaan tayo sa process. Dito, naintindihan natin, paunti-unti, no? Habang tayo ay sumasama, naglilingkod, o uma-attend sa gawain, like dito sa ating OPM, on process, tayo ay nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon tayo ng transformation, no? Pang tayo ay lumago sa salita ng ating Panginoon. Kung ano ba yung gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. At if you are ready, mga kapatid, to learn these things, no? Kung gusto mong maintindihan ito, to go far beyond, dun sa kaya mo pang gawin, no? Dalangin ko na magpatuloy ka sa gawain ito. And sabi rito, you must, no? My number one point is you must, or we must, diligently hang out with God to live a new life.
We must diligently hang out with God to live a new life. Amen. Sabi rito, magiging masigasig, masikap sa ating pamumuhay upang tayo ay magkaroon ng pagbabago. Araw-araw, kailangan natin ng pagbabago, mga kapatid. Hindi lang tayo stagnant, no? Yung parang tubig na hindi gumagalaw. Kailangan tayo ay nagmo-move, nagkakaroon ng pagbabago. No? Sabi rito, bagong pamumuhay, diligently hang out. Pag-hangout tayo sa mga godly people, mga kapatid. Sabi rito sa verse 20 to 21, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang mga lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Ano ba yung bagong pamumuhay na ito, mga kapatid? Ang bagong pamumuhay na ito ay yung pagsunod sa gawain, pagsunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Diligently, no? Work of excellence. Ito yung tinatawag na work of excellence na talagang ibibigay mo, ikukumit mo yung buhay mo, ibibigay mo yung oras mo para sa gawain, para ikaw, malaman mo, maintindihan mo kung bakit ka nandyan, nakaupo at nakikinig sa ating gawain, sa ating OPM. And alam mo yun, yung mga apostles talaga blessed na blessed, no? Salamat sa Panginoon dahil pinili sila ng Panginoon at alam ko, pinili ka rin ng Panginoon. That is why you are here in this platform. Kaya, mga kapatid, it's a process na kapag tayo ay katulad ng isang bata na lumalaki, kailangan, nasa process yan, tinuturuan niya ng kanyang magulang na para maging isang grown-up kids, no? Maging lalaki or binata at maging ganap na tao. At ganap na mananampalataya ng ating Panginoon. Ganap na tao, no? At ganap na isang individual, no? Bilang isang Kristiyano. Kaya we must go into process, mga kapatid. Like a clay, no? Yung paano ba nabubuo? Yung napag-usapan natin ng Sunday, tinakil ni Pastor, paano ba nabubuo yung palayok? No? Paano ba nabubuo yung paso? Siyempre, dumadaan sa process yan, mga kapatid. At gayon din tayo, kailangan dumaan din tayo sa process. Katulad din ng sabon, dumadaan sa process yan. Kailangan ng curing time yan, curing days, bago siya maging perfect na sabon at maging magamit yung sabon na yun. So, mga kapatid, sabi rito, diligently hang out with God, no, to live a new life. Diligently hang out with the godly people, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. As a Christians, no, some of us, no, bago pa lang gusto nilang mag-serve God. Gusto ko agad mag-serve diyan sa church na yan. Gusto kong kumanta diyan. No, mukhang ang ganda diyan eh. Na natutuwa ako dahil nandiyan yung kumakanta, no. Parang sila yung sila yung center of attraction eh. At gayon din sa mga ibang gawain like sa OPM, no, parang gusto kong magsalita diyan, kapatid eh. Pero mga kapatid, do we diligently, no? Nagiging masigasig ba tayo sa pagbabasa ng Bible? Nagiging masigasig ba tayo na saliksikin ang salita ng ating Panginoon? Alamin natin ito, kapatid, dahil dito unti-unti tayong lalago. We will be on the process, no? Diligently, mga kapatid, ito tanong, uma-attend ba tayo palagi ng gawain? Gusto mo kumanta dyan? Gusto mo mag-worship dun sa stage? No? Uma-attend ba tayo sa gawain ng ating Panginoon? And dito, we should be on the process. No? Nakatulad din ng mga ibang tao na kapag bago sila maging successful sa kanilang business, sa kanilang trabaho, they should undergo into a process. No? Kapatid, saan ba yung hangout mo? At ito yung pinaka first point na dapat nating gawin. Maki-join tayo, makipag-hangout tayo, at makinig tayo ng salita ng ating Panginoon. We need to hear the Word of God. At napaka-importante yun sa bilang isang mananampalataya. Saan ba yung hangout mo, kapatid? Sabi rito sa verse 42, at araw-araw sa templo, sa mga bahay-bahay. No? Naalala ko nga nung dati,
Nag-bibisit kami at pumupunta kami sa bahay ng mga ka-churchmate namin. Doon kami or doon tayo nag OOPM nagpe-prayer meeting doon tayo. Pero salamat sa Panginoon sa advanced technology at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Hindi lang doon sa bahay na yun, kundi sa buong mundo, marami na nakakapakinig ng gawain ito. And thank you, Lord. Glory be to God dyan. At salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At sabi rito, walang tigil silang magturo, walang tigil silang mangaral, walang tigil silang maghayag ng magandang balita sa mga tao patungkol sa magandang gawain, patungkol sa magandang balita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon. And dalangin natin na maintindihan natin what is our existence in this world. No? Dalangin natin, maintindihan natin at malaman natin kung bakit tayo naririto. And mga kapatid, kung nakakasunod ka na, nakakapag-tights ka na, nakakapagbasa ka na, nakakapag-journal ka na, nakakapagsunod ka na sa mga gawain, nakaka-attend ka na palagi, no? You are diligently hang out with us, no? And you are diligently committing yourselves to the word, to the work of God. At ito naman yung susunod. At dito kung nakakasunod ka na, dalangin ko, you must or we must diligently hang out with God even in the midst of trials. No? We diligently hang out with God even in the midst of trials. Dahil dito mga kapatid, itong mga apostles na to, they been into process and dumanas din sila ng mga kapigatian, nabilanggo sila. Sila Paul nabilanggo, sila Peter nabilanggo yan dahil sa pagsunod. At sa lahat ng mga persecution. Sabi nga rito sa verse 18, no, dinakip nila ang mga apostol at binalanggo. Binalanggo sila sa kulungan. Handa ka na bang makulong sa bilangguan? No? Sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At dalangin ko na pwede mo rin ibigay at kaya mong ibigay. You will diligently give your life and commit your life to the Lord. Kahit na ano pa nung dumating na problema, ano pang dumating na kapigatian at ikaw ay makulong, no, sa bilangguan like Peter and Paul, dalangin ko, magpatuloy ka. Diligently serve God. At salamat sa Panginoon. At alam mo, yung mga Pariseo, no, ay nainggit sila dahil nakakagawa tong sila Paul and Peter at yung mga ibang disciples na mga miracles. Kaya inggit na inggit at gusto nila talagang ipakulong at ipapatay itong mga disciples na to. At itigil yung gawa, no, yung pinalaganap ng ating Panginoon. Pero hindi magtatapos yun doon. Patuloy at patuloy hanggang ngayon sa ating generation, magpapatuloy ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. And glory be to God. At ang tanong ko kapatid, pwede mo bang i-hangout itong persecution? Pwede ka bang makipag-hangout dito sa mga persecution na to? At dalangin ko na sa tulong ng pagpapala ng banal na spirito at sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, makakayanan natin ito mga kapatid. Alam mo dati, no, naalala ko lang na sinasabi sa akin na, wow, ba't ka sumali dyan? Dati blessed na blessed ka dati maswerte ka Dati, nananalo ka sa loto. Dati, nananalo ka sa mga gambling, no? Sa pagsusugal. No? Nagiging masaya ka sa piling namin Bakit sumama dyan? No? Dumarating. If you've been a Christian, no, for a short period of time, at dito, mga kapatid, nakakaranas ka ng mga persecution, pinagtatawanan ka, nilalait ka, no, sa pagiging born-again Christian mo, kapatid, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Sapagkat dito lang natin maintindihan at malalaman kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. This is all about the relationship with God, not a relationship with your husband or your wife or your family.
relation sa mga co-workers mo, kung paano ka kumita, kung paano ka lumago sa iyong business. That's not it, mga kapatid. Dito sinasabi, maraming boses Maraming boses ng kaaway, gagamitin yung kaibigan mo, even yung mga mahal mo sa buhay, para talikuran mo yan. Yung pananampalataya na natuklasan mo. Mga kapatid, huwag tayong tumigil. Huwag tayong titigil. We should diligently serve the Lord. Huwag tayong titigil kahit we face persecution. Kahit tayo ay makaranas ng mga paghihirap, huwag kang titigil, kapatid. Alam mo to, itong boses ng masamang espiritu, ng diablo na to, talagang gumagamit to ng mga tao na malayo pa sa Panginoon. Gagamit at gagamit yan. Kaya kapatid, dalangin ko na magpatuloy ka na makinig ng salita ng ating Panginoon. At dito, ikaw ay magiging matatag. You will feel and you will experience the excellence and the power of our Lord Jesus. Na ikaw, sinasabihan ng hindi maganda, ikaw na laging kinukutya, mga kapatid, that is the work of Satan. Kaya sinasabi rito, you have to rebuke that work or the word of Satan. Mga kapatid, sabihin mo lang, in the name of Jesus, tumigil ka. In Jesus' name, even pwede mo sabihin kahit sa isip mo, pero dapat binibikas mo yan para ma-rebuke yan. At doon, mga kapatid, sabi nga rito sa Mark chapter 1 verse 25, dito, nung pinagaling ni Jesus yung sinasapian ng masamang espiritu, sabi rito, and Jesus rebuked him, saying, be quiet. Sabi mo sa mga nagpa-persecute sa'yo, be quiet. In the name of Jesus. Talagang titigil yan sa pangalan ni Jesus. It is powerful. And you will experience the changes and you will experience the work of the Holy Spirit. At salamat sa Panginoon. At alam mo, kapatid, yung gawa ng espiritu na to, masamang espiritu na to, ay talagang hindi tumitigil yan. Nagkakaroon din sila ng diligent, nagiging masigasig din itong mga to Pero, kapatid, huwag kang titigil na baka ikaw rin ay madala ng ganitong masamang gawain, na masamang advocate, devil's advocate. Huwag tayong magpapadala ron, mga kapatid. And how to live, far beyond what you can do. Number 3, we must diligently hang out with God, share His Word. Sabi rito sa verse 42, they did not stop teaching and telling the good news of Jesus as the Christ. Hindi sila tumigil kahit sila ay nakakaranas ng mga na papatayin sila, makakaranas sila ng mga masasamang salita. Hindi sila tumitigil, mga kapatid. At dalangin ko, tayo bilang Kristiyano, wag din tayong tumigil sa pagpahayag. Ikaw, may purpose ka dyan. I-share mo sa mga mahal mo sa buhay itong platform na to, itong gawain na to dito sa ating OPM. Mga kapatid, palaganapin natin ang kaharian ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, tutulungan tayo. Kung ikaw ay nagda-doubt, tutulungan ka ng banal na spirito upang ikaw ay lumakas, mga kapatid. At wag kang titigil na magpadala sa gawa ng kaaway na to. Rebuke them in the name of Jesus. At sabi nga rito sa Galatia 6 chapter verse 10, chapter 6 verse 9 to 10. At wag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti, sharing the good news, sharing the word of God. This is the good news. We have to be diligent, sapagkat sabi rito sa taktang oras, sa panahon ng pag-ani, tayo ay aani kung hindi tayo titigil or manlulupaypay. Gusto mo bang maranasan yung excellence of your work being a Christian? Gusto mo bang maranasan na ikaw bilang Kristiyano at nagtatrabaho ka sa isang company na yun, gusto mo bang maranasan the work of excellence coming from our Lord Jesus? At mapagpapalain ka, kapatid. Kung ikaw ay magpapatuloy na makinig at makipag-hangout sa gawain ito sa ating mga godly people,
sa ating mga gawain sa OPM, OSS, sa physical gathering. Hangout ka lang doon, kapatid. Kay babaguhin. Tayo ay palalakasin ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon. And this is how we can go far beyond dun sa mga gusto mong mangyari sa iyong buhay. At sa tulong yon, mga kapatid, ng pagpapala ng salita ng ating Panginoon. Sa pagtulong yon ng gawa ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At kapatid, we can do more than that. We can go far beyond kung ano man yung iniisip mo na gusto ko makarating sa on top of that. Gusto ko makapag-serve kay Lord. Mga kapatid, we should be on the process. Makipag-hangout tayo, palagi tayong makipag-commune sa ating Panginoon. Let's communicate with our Lord Jesus every day. No? Kahit nasa bahay ka, pwede ka makipag-hangout kay Lord. Pwede ka manalangin, pwede ka magbasa ng Bible. Mangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Dalangin ko, makipag-hangout ka sa Kanya. Salamat sa Panginoon. And to live far beyond what you can do, not only for yourself, but for the others, for the church, and mostly for God. Diligently hang out with God, to live a new life. Diligently hang out with God, even in the midst of trials, mga paghihirap. Diligently hang out with God and share His Word. Palaganapin natin salita ng ating Panginoon. Ikaw nandyan, kapatid. Share mo na yan, ang platform na to. Sigurado, may magandang pagpapala ang gagawin sa ng ating Panginoon. Tutulungan tayo. Yung relationship na hindi mo nararanasan sa ibang tao. Makakamit mo ito. Yung relationship. A wonderful relationship sa piling ng ating Panginoong Jesus Kristo. Amen. Glory be to God. Salamat sa Panginoon. At I know, mga kapatid, marami tayong mga pagkukulang. Marami tayong nagagawang kasalanan sa Panginoon araw-araw. Patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy lang tayong maten sa gawain sa OPM, sa ating physical gathering, sa ating OSS, Online Sunday Service, mga kapatid. Minsan, dumarating yung time na hindi na tayo nakakasunod eh. Dumarating yung time na yung focus natin napupunta sa ibang bagay. Sa trabaho, sa gawain sa bahay. Minsan, nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon na pwedeng ibigay ng ating Panginoon. At kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon. Mga kapatid, dumadaan tayo sa process. Tinitignan ng Panginoon kung karapat-dapat ka ng pagkatiwalaan sa maliit na bagay. At kung ready ka na, kapatid, pagkakatiwalaan ka dun sa malaking bagay. Amen. Glory be to God. Salamat sa Panginoon. And right now, kapatid, sabay mo ko sa panalangin ito. O puso mong sabihin yung mga salitang ito ng pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagsasubmit sa ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, kapatid, bigasin mo. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Marami po ang pagkukulang. Marami po akong pagsaway. Hindi po kita sinunod, Panginoon. Imbis, tinalikuran kita. Panginoon, patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad, sa pagpapala ng iyong banal na Espiritu, sa paggabay mo sa akin sa araw-araw. Lord, kay buti mo, Panginoon, banal na Espiritu, manahan ka sa akin.
Salamat po. Lahat ng ito ay aking tinatanggap, tinataas sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. And mga kapatid, sumabay ka sa panalangin yon. Alam ko na pinatawad ka na ng ating Panginoon. At gusto niya magpatuloy ka. Gusto niya na maglingkod ka sa Kanya. Makipag-hangout ka sa gawain ng ating Panginoon. Makipag-hangout ka sa mga godly people. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng transformation. Gusto ng Panginoon na malaman mo at maintindihan mo kung ano yung purpose mo. Bakit ka narito sa lupa. Salamat sa Panginoon. At salamat sa ating sa panalangin na yon, no? At pinatawad ka ng ating Panginoon. At gusto ng Panginoon na ikaw ay maging bahagi ng Great Commission, no? ng pagpapala, ng pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us surrender our lives, to Jesus. Let us give and dedicate our whole life to Jesus. And receive the Holy Spirit, mga kapatid. Praise the Lord. And one more time, mga kapatid, let's pray for one another. Let us ask for the blessing of our Lord. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. Help us to be diligent in every work, Lord. In every ministry that you have given us. Tulungan mo kami, Panginoon, maging masigasig sa aming mga trabaho, sa aming mga gawain namin, Lord. Saan man ito, Lord, palaguin mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagpapala ng iyong banal na Espiritu na kami makasunod. Help us to be diligent, Father. We cannot do it on our own. Tulungan mo kami, Panginoon. At nananampalataya kami na kami iyong palalakasin, kami iyong tutulungan upang maging masigasig sa iyong gawain, higit sa lahat, Lord. At ibubuhos mo sa amin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito. And we thank you, Lord. And we pray for our brothers and sisters, Lord. At ngayon nakakaranas sila ng mga iba't ibang uri ng sakit, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng pagpapala ng kaginhawaan sa tulong ng iyong salita, makapangyarihan ng iyong salita. Ito ay magpapagaling sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, Lord, na taus-pusong nananampalataya at sumusunod sa iyo, Panginoon. Help them, Lord. Transform them and give them, Lord, a wonderful and a pleasing life, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, whatever sickness, Lord, they have. Tulungan mo sila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magpapagaling. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng kaginhawaan sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. And we pray even our brothers and sisters na nagtatrabaho, na nagbi-business, na nag-aaral, Panginoon, help them whatever struggle it is. Lord, you are our provider. You are our great healer. And sa ilang namin, Panginoon, itinataas ang lahat ng ito. Hindi namin kaya, Lord. Ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Gaya ni David, ikaw ang tumulong sa kanya sa gulayat ng kanyang buhay. At gayon din sa amin, Panginoon. Sa mga gulayat ng aming buhay, ikaw ang aming magiging sandigan, muog at kanlungan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapala, sa tulong ng iyong salita, sa kabutihan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, O Diyos. Lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihan, banal na iyong pangalan. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Glory be to God! Salamat sa Panginoon! Praise the Lord for that wonderful word. At dalangin natin, mga kapatid, no, na tayo
No? Minsan tayo ay nagkakaroon ng lapses, mga pagkukulang sa ating Panginoon. Pero balik lang tayo. Patuloy lang tayo sa ating gawain at surely God will bless us. He will bring us back on the track. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa ating mga godly people, mga servant leaders, no? Na mga teachers sa ating Kids Church. Thank you, Lord. At mga kapatid, join lang tayo. May mga chikiting ka, may anak tayo na gusto natin lumago rin sa pananampalataya. Join them in our Kids Church. Tuwing Saturday yan, may online class tayo tuwing Saturday around 10 a.m. Thank you, Lord. At kapag meron tayong physical gathering, mga kapatid, may skip tayo ng Saturday at dun sila kapag Sunday, dun sila nagtuturo at dun sila nag-attend. Thank you, Lord. Hallelujah. At kapag Saturday, mga kapatid, no, meron din tayong gawain, samba, at meron din tayong mga small group meetings, no. Dalangin ko na makipag-hangout ka sa amin, kapatid. Dalangin ko na magpatuloy ka, magpaloob tayo ng pagpapala ng banal na spirito sa ating Panginoon. Thank you, Lord. And reminder, mga kapatid, sa ating physical gathering na gagawin sa August 21, pa-register na tayo. Maaga tayo magpa-register, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at salamat, dalangin ko na makasama ka namin. Kung ikaw, nandiyan ka, nakaupo ka, nakikinig ka parate, gusto ng Panginoon na makasama ka namin. No? Thank you, Lord. Yan, salamat sa Panginoon, salamat sa ating mga kingdom partners, tithe givers, no? Patuloy tayong magbigay, patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon sa pagbibigay ng ating tithes, no? Mag-pledge din tayo, no? Kung ikaw blessed ka, mga kapatid, patuloy ka lang, no? Sa pagbibigay para sa sanctuaryo, sa Operation Bangon, patuloy tayo magbigay. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. I know you are blessed, mga kapatid, at kung sumabay ka sa ating panalangin, sa pagpupuri, sa pakikinig sa ating sa salita ng ating Panginoon, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord of Lords and the King of Kings. Salamat sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Our OPM is ended and salamat sa Panginoon sa gawain ito. My name is Brother Huge and God bless you all. See you again. Good night.